Kung naghahanap ka ng bagong gaming laptop, meron na naman tayo from MSI. Ito ay ang MSI Crosshair A16HX. Tara, try natin to. Kung naghahanap ka ngayong taon ng bagong gaming laptop na gagamitin mo for work, for school, and especially for gaming, at kung habol mo talaga ay raw performance lang, i-check out mo ang MSI Crosshair A16HX. Para sa akin kasi, yung mga features ng laptop na to ay talagang nakafocus lang on performance. Wala masyadong gimmick kung kaya't pagdating sa presyo, kung price to performance lang ang pag-uusapan, sulit ang laptop na to. Pero syempre, bagong lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos at kung sakaling makatulong sa inyo ang video na to, sana i-like at i-share nyo na rin. For now, dito sa video na to, pag-uusapan natin yung mga advantages, disadvantages of the MSI Crosshair A16HX, ano yung mga ma-offer niya at kamusta ba siya para sa kanyang presyo. Sa ngayon, wag na nating patagalin, dumiretso na tayo sa performance kasi ganun lang talaga ka-straightforward para sa akin ang approach ng MSI Crosshair A16HX. When it comes to specs, para sa CPU gumagamit siya ng napakatindi at saka napakabago na AMD Ryzen 9 8940HX na processor. Napaka-latest kasi actually kaka-release lang ngayong second quarter ng 2025 ang CPU na to on laptops, and also gumagamit siya ng Zen 4 architecture ng AMD. And para sa mga familiar dyan, although meron tayong Zen 5 architecture, merong reason kung bakit in-offer pa rin ng AMD ang Zen 4 architecture sa mga laptop na nire-release ngayong 2025. And with the AMD Ryzen 9 8940HX na CPU, definitely lahat ng trabahong pwede mo maisip na gagawin ng isang laptop, kayang gawin ng laptop na katulad nito. So kung work-home gaming mo man siya planong gamitin, hindi ka madidisappoint, or actually, with flying colors pa siya magpa-perform. Although ayun nga lang, dahil AMD Zen 4 architecture yung ginagamit niya, walang built-in NPU na kasama ang kanyang CPU. However, it does compensate dahil meron naman siyang kasamang AMD Ryzen AI. Through this, nagagamit niya yung kanyang very capable na CPU at saka GPU for AI processing through XDNA architecture. For short, kahit walang built-in NPU ang processor ng laptop na to, capable pa rin siya of doing AI tasks para makarry yung ibang load ng laptop na to at may improve ang kanyang battery life at saka efficiency. Sa GPU naman, gumagamit siya ng NVIDIA RTX 5070 8GB na GPU. Tapos, meron siyang 16GB or actually dalawang 8GB na DDR5 RAM. And then, a 1TB NVMe PCIe Gen 4 SSD storage. So, with these specs, alam na kagad natin kung gaano kabigat or gaano kalakas talaga ang laptop na to. Aside pa dyan, it runs on a Windows 11 OS, meron siyang Wi-Fi 6E, one of the latest Wi-Fis na available dito sa ating local market, and then meron pa siyang Bluetooth 5.3. Siyempre, binenchmark natin ang laptop na to and nakuha naman natin yung mga values na dapat talaga nating ma-expect. Wala kang magiging problema running heavy programs on these laptops, whether computing programs yan, whether rendering programs yan, definitely mag-run yan on the MSI Crosshair A16HX. So kung plano mo man siyang gamitin for Photoshop, Adobe Premiere, SketchUp, AutoCAD, panatag ka naman sa specs ng laptop na to. Pero syempre, as a gaming laptop, tinest din natin siya for gaming at nakapag-deliver naman siya ng magagandang results. With an RTX 5070 GPU, not the strongest GPU around, medyo mag-gauge natin na hindi lang talaga for gaming ang laptop na to, but also for work as well. So masabi ko lang, in terms of performance ng MSI Crosshair A16HX, for its price, definitely very versatile and straightforward ang kanyang performance. Very raw lang talaga, wala masyadong gimmick, additional features, talagang straight up, malakas lang ang laptop na to. Even comparing to other laptops at this price point, minsan kasi nagkakaroon tayo ng some sacrifices kung saan mas mababa yung CPU para sobrang lakas ng GPU, o kaya naman minsan naglalagay sila ng mga AI CPU that bumps up the price of this laptop, making it less affordable. Again nga, kung habol mo lang talaga raw performance without much gimmicks, magandang option para sa inyo yung mga laptop na katulad ng MSI Crosshair A16HX na gumagamit ng ganito kalakas na CPU at saka GPU. And ngayon na settled na tayo sa performance ng laptop na to, pag-usapan din natin yung ibang mga qualities niya, most importantly yung kanyang design. So looking at the new MSI Crosshair A16HX, makikita natin it's not the most minimalist gaming laptop. Actually,
For a 2025 gaming laptop, isa na to sa mga maximalist gaming laptop na makikita nyo. Dito sa kanyang keyboard deck, meron tayong mga konting line designs na parang nag-imitate ng circuit board yung kanyang design. And even dito sa mga keys ng kanyang keyboard, makikita nyo naman na meron tayong mga onting design that screams out gaming. Dito din sa exterior parts ng laptop na to, andyan yung kanyang MSI logo na very glossy, centered at eye-catching pa rin. And medyo mas bulky yung ating form factor, so kahit medyo from afar ka, masabi mong gaming laptop talaga siya. In terms naman of build quality, very robust ang MSI Crosshair A16. Less yung flex na nakuha natin pagdating sa keyboard deck, cover at saka sa kanyang base. Hindi ganun kalala yung flex sa kanyang screen considering na 16 inches ang laptop na to. Speaking of the screen, gumagamit siya ng isang 16-inch display, Quad HD Plus resolution na yan with a very high 240Hz na refresh rate. And then finally, in terms of color accuracy, mataas naman ito para magamit natin siya for graphical work. Sabi ko nga naman, pagdating sa laptop na to, hindi lang siya for gaming pero for work na rin siya. Sa keyboard naman, full set ng keyboard yung nakuha natin. And then dahil nga gaming laptop siya, tinry nilang ma-incorporate yung mga gantong bagay kung saan yung WASD keys nyo, iba yung kulay. And then for the directional pads, kakaiba din yung design niya. With the down direction, having yung crosshair design, hence yung name ng laptop na to. Typing experience, medyo typical naman for a gaming laptop. Tapos meron siyang 24-zone RGB na pwede nyo syempre ma-customize gamit ang kanyang MSI Center. So webcam naman ng laptop na to, sadly meron lamang siyang HD na webcam, although very normal to even for laptops at this price point. Tapos ang additional bonus dito syempre yung kanyang privacy shutter button. For the audio, naka-dual speakers na siya, Nahimic audio yung ginagamit niya, and ang ganda ng quality lang talaga ng speakers ng laptop na to. Actually, nagulat ako sa quality and also sa volume niya. Maganda yung bass na nade-deliver niya, and sobrang lakas na to comparing it to other laptops na na-test out ko this year. Ngayon sa portability naman ng laptop na to, na para sa akin yung isa sa mga magiging compromise nyo sa MSI Crosshair A16HX. Kita nyo naman na quite bulky ang laptop na to, lalo na't medyo nagninipisan talaga ang mga laptop na na-introduce ngayon 2025. However, surprisingly, para sa 16-inch laptop, nag-weigh siya at around 2.5 kilograms na medyo average for a laptop at this price. So thankfully na lang kahit medyo mas makapal siya, hindi naman siya mas mabigat. Meron siyang 90 watt-hour battery capacity, malapit dun sa maximum limit na pwede nating dalhin sa mga airport. So at least pwede pa rin kayo mag-travel sa plane na dala nyo ang laptop na to. And then upon testing, yung kanyang battery life is surprisingly thin for a gaming laptop na walang NPU sa kanyang CPU, and nagpo-perform naman ng maayos ang kanyang battery. Inabot kami ng 6 hours para sa aming battery test. And if ever na malobat kayo on this laptop, meron nga lang siyang medyo malaki na 240 watt na power adapter. However, kung hindi naman kayo mag-game on this laptop, pwede nyo rin naman gamitin ang kanyang USB-C charging. Finally, sa port selection naman ng laptop na to, sa kanyang right side, ang kanyang USB Type-A port at saka ang kanyang audio jack. And dito naman sa kanyang left side, USB Type-C port na pwede nyo gamitin for USB-C charging, and then another USB Type-A port. Kung nakukulangan kayo ngayon yung isa sa nagustuhan ko about this laptop, the rest of the ports na hindi rin naman natin kadalasan ginagamit, nandito sa kanyang likuran. Nandito ang kanyang charging port, Ethernet port, HDMI port, and then meron pa siyang extra na USB-A port dito sa likod. So isa naman to sa mga nagustuhan ko about this laptop kasi syempre mas madaling maging malinis tingnan ang desk setup nyo, and also less than yung mga obtrusive cables kapag ginagamit nyo ang inyong laptop. For thermal management naman, upon testing, nakapag-deliver ng magandang results ang laptop na to, na kahit naglaro tayo, na-maintain niya naman ang temperature na up to 80 degrees Celsius. Gumagamit siya ng cooler boost pipe kung saan meron siyang 2 cooling fan at saka 5 heat pipes, na yun nga lang may tendency maging maingay kung ima-max out niya talaga yung speed ng kanyang fans. Di naman to bothersome para sa akin kasi medyo normal talaga to para sa mga gaming laptop. So for the MSI Crosshair A16HX, ang laptop na to nakakalagang 131,995 pesos. And kung sakaling naghanap ka ng laptop ngayon, ito na yung sign mong kumuha. Dahil yung MSI Crosshair A16HX, meron promo
kung saan pwede mo siyang makuha at a discount para siya ay nagkakahalaga na lang na 125,995 pesos. So meron ka makuha 6,000 peso discount, tapos meron ka pang libreng mouse at saka backpack along with this laptop para lalo pang masulit ang purchase mo. And with this price at saka sa kanyang promo, kamusta nga ba ang laptop na to? So in terms of pure specs and performance lang, definitely mas mura ang MSI compared to other laptops available in the market with the same specs. Mas mahal sila actually by 20% compared to this laptop. Kung kaya't, ang sabi ko nga, kung habol nyo lang talaga raw performance, very straightforward. Wala masyadong gimmick talaga ang MSI Crosshair A16HX. Katulad nga ng CPU niya, wala tang NPU na ginagamit, wala yung mga extra features, certifications, and then even yung form factor ng laptop na to, very traditional gaming laptop talaga. Para sa akin, nakakatulong para mapababa ang presyo ng laptop na to. And yes, hindi naman tayo nagbibiruan sa 126,995 peso na price point niya. However, for a laptop with these specs and this performance, definitely, ito na yung isa sa mga affordable na RTX 5070 laptop with an AMD Ryzen 9 CPU na na-release ngayong 2025. At kung habol nyo lang talaga ay malakas na performance para magamit yung mga heavy programs nyo, mabilis yung rendering time nyo, or mataas yung mga frame rates na makuha nyo sa inyong gaming experience, definitely magandang option para sa inyo ang MSI Crosshair A16HX. Lalo na kung hindi naman talaga deal breaker para sa inyo yung mga bagay katulad ng NPU o kaya ng portability na medyo magiging compromise nyo on this laptop. Isang napakalakas na laptop na pwede nyo makuha at promo ngayon 2025. Yan ang masasabi ko sa MSI Crosshair A16HX na laptop. Hopefully nakatulong tong video na to para mabigyan kayo ng idea kung ano nga ba ma-offer ng laptop na to para sa inyo. Again, kung sakaling hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel, hopefully mag-subscribe ka naman by clicking the subscribe button below, hit mo yung bell icon para mabigyan ka sa mga susunod na videos. Kung sakaling nakatulong sa inyo ang video na to, i-like at i-share nyo na rin. Again, si Alvin, see you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.